Maraming Pilipino ang hindi namamalayan na may tatlong simpleng habits na unti-unting sumisira sa kanilang buhay at sa kanilang kinabukasan. Habits na akala mo ay normal lang, pero sa katagalan ay nagiging dahilan kung bakit laging kapos ang pera, baon sa utang, at walang ipon para sa future. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tatlong ugali na dapat mong itigil bago pa mahuli ang lahat. At siguraduhin mong tapusin ang video hanggang dulo dahil doon natin tatalakayin ang pinakamahalagang aral na magbabago ng pananaw mo sa pera, disiplina, at tunay na financial freedom. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Ang number 1 na maling habit ay ang lifestyle creep o ang bisyo ng pag-aangat ng standard. Ang lifestyle creep ay parang tahimik na kaaway ng ating financial freedom. Habang tumataas ang sahod o lumalago ang negosyo, kasabay din ang pagtaas ng gastos. Kung hindi natin ito kontrolin, mauuwi lang tayo sa walang katapusang cycle ng trabaho para bayaran ang mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Kapag galing ka sa isang linggong pagod, natural na maramdaman mo ang deserve ko to mentality. Yung tipong, nagtrabaho ka ng husto kaya dapat may reward ka rin. Ang problema, kapag naging habit ang gantong mindset, unti-unti kang nahuhulog sa lifestyle creep. Ang Parkinson's Law of Money ay nagsasabi na ang gastos ay laging hahabol sa kita. Kahit gaano pa kalaki ang sahod mo, kung wala kang harang, tataas din ang gastos mo hanggang maubos ang lahat ng kinikita mo. Kaya nga may mga tao na kumikita ng 200,000 pesos kada buwan pero pakiramdam nila laging kapos pa rin. Hindi dahil kulang ang kita, kundi dahil lifestyle inflation ang sumasakal sa kanila. Kung tutusin, hindi masama ang mag-reward sa sarili. Ang masama ay kapag ang reward ay naging default, hindi na special. Kapag bawat sweldo ay may kasamang bagong gadget, bagong sapatos o bagong luho, doon nagiging problema. Ang mga bagay na dati ay want lang, nagiging need na. At kapag dumating ang panahon na bumaba ang income, mahirap nang bumalik sa dati dahil nasanay ka na sa mataas na standard. Kaya ang unang hakbang para labanan ang lifestyle creep ay ang pagkilala na hindi lahat ng gusto ay dapat bilhin agad. Isang practical na paraan ay ang paggamit ng 50-30-20 rule na in-adjust para sa konteksto ng Pilipinas. Ang 50% ng sahod ay dapat mapunta sa needs. Ito ang mga bayarin sa bahay, pagkain, kuryente, tubig, pamasahe, at iba pang essentials. Ang 30% ay para sa wants, dito papasok ang mga luho, travel, shopping, o hobbies. At ang 20% ay para sa savings at investments. Kung susundin mo ito, kahit tumaas ang sahod mo, may automatic na porsyento na napupunta sa ipon at hindi lahat nauubos sa gastos. Ang sikreto dito ay consistency. Kahit maliit pa lang ang sahod mo, kung nasanay ka na sa ganitong sistema, madadala mo ito hanggang lumaki ang income mo. Ngayon, paano naman natin kokontrolin ang impulse buying? Dito papasok ang 48-hour rule. Kapag may nakita kang item sa Shopee or Lazada na gusto mong bilhin, huwag agad i-click ang checkout. Maghintay ng 2 araw. Kung pagkatapos ng 48 hours ay gusto mo pa rin, saka mo bilhin. Pero madalas, mawawala na ang excitement at marirealize mong hindi mo naman talaga kailangan. Ang simpleng delay na ito ay malaking tulong para maiwasan ang gastos na hindi kabuluhan. Isipin mo ang senaryo ng isang empleyado na kumikita ng 30,000 pesos kada buwan. Kapag hindi siya naglagay ng harang, baka ang 15,000 ay mapunta sa wants at ang natitira ay kulang pa sa needs. Pero kung susundin niya ang 50-30-20 rule, automatic na 15,000 ay mapupunta sa needs, 9,000 sa wants, at 6,000 sa savings. Sa loob ng isang taon, ang 6,000 kada buwan ay magiging 72,000 pesos na ipon. Kung ilalagay pa ito sa investment na may average na 5% annual return,
mas lalaki pa ang halaga. Ang maliit na disiplina ay nagiging malaking resulta sa long term. Ang lifestyle creep ay hindi lang tungkol sa malalaking gastos. Minsan nagsisimula ito sa maliliit na bagay. Yung daily milk tea na 150 pesos kapag araw-araw mong binibili, sa loob ng isang buwan ay mahigit 4,000 pesos na. Kung iisipin, hindi naman masama ang milk tea paminsan-minsan. Pero kapag naging habit, malaking bahagi na ng sahod ang nauubos. Kung ilalagay mo ang 4,000 pesos na yon sa savings, sa loob ng isang taon ay 48,000 pesos na agad. Kaya ang tunay na laban sa lifestyle creep ay hindi lang tungkol sa pagtaas ng sahod, kundi sa tamang mindset. Ang sahod ay dapat magdala ng security, hindi ng stress. Ang negosyo ay dapat magbigay ng freedom, hindi ng dagdag na pressure. Kung hindi mo kontrolin ang gastos, ikaw ang magiging alipin ng sarili mong income. Pero kung marunong kang maglagay ng harang, ikaw ang magiging master ng pera mo. Ang sekreto ay huwag mong gawing automatic ang pagtaas ng lifestyle tuwing tumataas ang income. Kapag may salary increase, huwag agad mag-upgrade ng phone o magdagdag ng bagong subscription. Sa halip, itaas mo muna ang savings rate mo. Kung dati ay 20%, gawin mong 25%. Kung dati ay 6,000 pesos ang naiipon mo kada buwan, gawin mong 7,500. Ang dagdag na sahod ay dapat magdala ng dagdag na ipon, hindi dagdag na gastos. Sa huli, ang lifestyle creep ay isang bisyo na tahimik pero mapanganib. Hindi mo agad mararamdaman ang epekto, pero unti-unti nitong kinakain ang financial future mo. Ang solusyon ay disiplina, awareness, at praktikal na sistema. Kung matutunan mong kontrolin ang sarili at sundin ang mga simpleng rules tulad ng 50-30-20 at 48-hour rule, hindi lang pera ang matitipid mo. Mas matitibay din ang mindset mo laban sa tukso ng consumerism. At kapag dumating ang panahon na kailangan mo ng pera para sa mas mahalagang bagay, emergency, investment, o opportunity, handa ka. Ito ang tunay na gintong ugali. Ang marunong magpasensya, marunong magplano, at marunong maglagay ng limitasyon sa sarili. Dahil sa dulo, hindi ang dami ng gamit ang magbibigay ng kapayapaan, kundi ang kalayaan mula sa walang katapusang habol sa gastos. Ang pangalawang nagpapahirap sa iyo na habit ay ang utang for show, social pressure, at utang sa luho. Ang utang for show ay isa sa pinakamalaking bitag na kinahuhulugan ng maraming Pilipino. Hindi dahil sa gutom o pangangailangan, kundi dahil sa social pressure. Ang kapitbahay bumili ng bagong motor, kaya parang kailangan mo rin. Ang kaibigan nag-post ng bagong iPhone sa Facebook, kaya parang hindi ka kumpleto kung wala ka rin. Ang problema, ginagamit natin ang pera na wala pa sa atin para bilhin ng bagay na hindi naman talaga kailangan para lang i-impress ang mga taong hindi naman talaga nagmamalasakit sa atin. Kung tutuusin, hindi masama ang magkaroon ng luho paminsan-minsan. Pero nagiging delikado kapag ang luho ay pinupondohan ng utang. Ang credit card, home credit, at iba pang installment schemes ay parang matamis na tukso. Madali kang mahulog dahil ang bayad ay hinahati-hati, kaya akala mo kaya mo. Pero sa dulo, kapag pinagsama-sama ang lahat ng monthly payments, mas malaki pa ang binabayaran kaysa sa tunay na halaga ng item. At mas masakit, kapag hindi mo na kayang bayaran, tumataas ang interest at lalo kang nalulubog. Isipin mo ang isang empleyado na kumikita ng 25,000 pesos kada buwan. Nakakita siya ng bagong phone na worth 50,000 pesos. Dahil hindi niya kayang bilhin ng cash, kumuha siya ng installment plan. Ang monthly payment ay 5,000 pesos. Sa unang tingin, parang manageable. Pero kung may iba pa siyang utang, motor, appliances, credit card, unti-unti nang kinakain ng utang ang sahod niya. Sa huli, halos wala nang natitira para sa savings or emergency fund. Ang sahod ay hindi na kanya, kundi para na lang sa mga utang.
Ito ang psychological trap ng utang for show. Ang utak natin ay naghahanap ng validation. Kapag may bago tayong gamit, pakiramdam natin ay mas mataas ang status. Pero ang totoo, status na walang laman. Dahil ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa labas, kundi sa financial stability sa loob. Ang mga taong pinipilit nating i-impress ay hindi naman magbabayad ng utang natin. Kaya ang unang hakbang para makawala sa utang for show ay ang pag-amin na hindi lahat ng bagay ay kailangan. Kung hindi mo kayang bilhin ng cash ng 2 beses, ibig sabihin ay hindi mo pa afford. Ito ang tinatawag na 2 times rule. Kung ang phone ay worth 50,000 pesos, dapat kaya mong maglabas ng 100,000 pesos nang hindi nasisira ang budget mo. Kung hindi, huwag mo munang bilhin. Ang rule na ito ay simple pero napaka-epektibo. Ngayon, paano naman kung baon ka na sa utang? Dito papasok ang debt snowball method. Ilista mo lahat ng utang mo mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Huwag kang matakot makita ang total dahil awareness ang unang hakbang. Pagkatapos, bayaran mo muna ang pinakamaliit. Kapag natapos mo ito, makakaramdam ka ng psychological win. Yung pakiramdam na kaya mo palang magbayad at kaya mong matapos ang utang. Ang momentum na ito ay magtutulak sa iyo na bayaran ang susunod na utang hanggang sa tuluyan mong matapos lahat. Isang halimbawa, may 3 kang utang. Una, credit card balance na 5,000 piso. Pangalawa, personal loan na 20,000 piso. Pangatlo, motor loan na 80,000 pesos. Sa halip na sabay-sabay mong bayaran, unahin mo ang 5,000 piso. Kapag natapos mo ito, may sense of accomplishment ka na. Susunod, tutukan mo ang 20,000 piso. At sa huli, ang 80,000 piso. Ang snowball effect ay gumagana dahil nagbibigay ito ng motivation. Hindi lang numbers ang laban, kundi mindset. Bukod sa debt snowball, mahalaga ring mag-shift sa cash-only basis. Kapag cash ang gamit mo, mas ramdam mo ang bigat ng gastos. Kapag credit card ang gamit, parang hindi mo nararamdaman dahil swipe lang. Pero sa cash, nakikita mo agad na nababawasan ang pera mo. Kaya mas nagiging conscious ka sa bawat bili. Ang simpleng disiplina na ito ay malaking tulong para maiwasan ang dagdag utang. Kung tutuusin, ang utang ay hindi masama kung ginagamit sa tamang paraan. Halimbawa, business loan na may malinaw na plano kung paano kikita. Pero ang utang para lang sa luho, para lang makisabay, ay walang balik. Ang balik lang ay stress, interest, at pagkabaon sa problema. Kaya ang tunay na gintong ugali ay ang marunong magpigil. Hindi lahat ng uso ay dapat sundan. Hindi lahat ng nakikita sa social media ay dapat gayahin. Sa huli, ang utang for show ay parang trap na ikaw mismo ang naglalagay sa sarili mo. Walang ibang makakalabas sa'yo kundi ikaw rin. Ang solusyon ay disiplina, awareness, at practical na sistema. Kung matutunan mong sundin ang 2 times rule at debt snowball method, unti-unti kang makakawala sa utang. At kapag nakawala ka, mararamdaman mo ang tunay na freedom. Ang sahod ay para sa'yo, hindi para sa mga utang. Ito ang tunay na gintong ugali, ang marunong magpigil, marunong magplano, at marunong tumanggi sa tukso ng social pressure. Dahil sa dulo, hindi ang dami ng gamit ang magbibigay ng kapayapaan, kundi ang kalayaan mula sa utang na walang saysay. Ang tunay na status ay hindi nakikita sa bagong phone o motor, kundi sa kakayahang mamuhay ng walang utang at may ipon para sa kinabukasan. Ito na ang panghuling maling habit na mahalagang malaman ng ating mga kababayang Pilipino ay ang mentalidad na bukas na lang. The procrastination in investing. Ang mentalidad na bukas na lang ay isa sa pinakamalaking hadlang sa financial growth ng maraming Pilipino. Maraming naghihintay na yumaman muna bago mag-invest o hinihintay na lumaki ang sahod bago mag-ipon. Pero ang katotohanan, ang pinakamahalagang asset ay hindi pera, kundi oras. Kapag nawala ang oras, hindi mo na ito mababawi.
Kung iisipin, ang pera ay laging may paraan para kitain. Pero ang oras, tuloy-tuloy ang pagtakbo. Kaya kung palaging bukas na lang ang mindset, nawawala ang pinakamalaking advantage mo sa investing, ang compound interest. Ang compound interest ay parang magic ng pera. Ang maliit na halaga na ininvest mo ngayon ay lalaki ng lalaki dahil sa interest na kumikita rin ng interest. Ang 1,000 pesos na ininvest mo sa edad na 20 ay mas malaki ang value kaysa sa 5,000 pesos na ininvest mo sa edad na 40. Bakit? Dahil mas mahaba ang panahon para mag-compound. Isipin natin ang simpleng halimbawa. Kung nag-invest ka ng 1,000 pesos sa edad na 20 at kumikita ito ng average na 10% per year, sa edad na 60 ay magiging more than 45,000 pesos na ito. Pero kung nag-invest ka ng 5,000 pesos sa edad na 40, sa edad na 60 ay magiging around 33,000 pesos lang. Mas malaki ang ininvest mo pero mas maliit ang balik dahil kulang sa oras. Ito ang math of regret. Ang hindi mo ininvest ngayon ay hindi lang pera ang nawala, kundi ang potential growth na sana ay nakuha mo. Kaya ang pinakamahalagang hakbang ay simulan agad. Hindi kailangang malaki. Kahit 500 pesos kada buwan, kung consistent, lalaki ito sa paglipas ng panahon. Ang sikreto ay huwag iasa sa willpower. Kapag umaasa ka lang sa disiplina, madali kang matatalo ng tukso. Pero kung automatic ang sistema, hindi mo na kailangang mag-isip. Kaya ang practical na solusyon ay automatic deductions. Iset mo ang bank account o e-wallet tulad ng Maya o GCash na automatic na magtabi ng maliit na halaga tuwing pasok ng sahod. Kahit 500 pesos lang, kung tuloy-tuloy, magiging malaking ipon ito sa long term. Isang halimbawa, kung nag-automatic save ka ng 500 pesos kada buwan, sa loob ng isang taon ay 6,000 pesos na agad. Kung gagawin mo ito sa loob ng 10 years, 60,000 pesos na. At kung ilalagay mo pa ito sa investment na kumikita ng average na 8% per year, lalaki pa ito ng mas mabilis. Ang maliit na hakbang ay nagiging malaking resulta dahil sa consistency at compound interest. Pero bago ka mag-invest sa crypto or stocks, siguraduhin muna na may emergency fund ka. Ang emergency fund ay parang safety net. Kapag may nagkasakit, nawalan ng trabaho, o may biglang gastos, hindi ka agad mabaon sa utang. Ang ideal ay 3 to 6 months worth of expenses. Kung ang monthly expenses mo ay 20,000 pesos, dapat may nakatabing 60,000 hanggang 120,000 pesos. Kapag meron ka nito, mas kampante ka na mag-invest dahil alam mong kahit may emergency, hindi ka agad matitinag. Maraming Pilipino ang nauubos ang ipon dahil nag-invest agad sa high-risk assets ng walang safety net. Kapag may emergency, napipilitan silang ibenta ang investment sa maling oras, kadalasan lugi pa. Kaya ang tamang mindset ay build emergency fund first, invest later. Ang emergency fund ay hindi glamorous. Hindi mo ipopost sa social media, pero ito ang tunay na foundation ng financial freedom. Ang procrastination sa investing ay kadalasang galing sa takot. Takot na kulang ang pera, takot na malugi, takot na hindi marunong. Pero ang solution sa takot ay hindi paghihintay, kundi pag-aaral at pagsisimula. Hindi mo kailangang maging expert agad. Ang kailangan mo lang ay magsimula ng maliit, magbasa, magtanong, at mag-practice. Ang investing ay skill na natutunan sa paggawa, hindi sa paghihintay. Kung tutuusin, ang investing ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa mindset. Kapag nasanay ka na mag-invest ng maliit na halaga, natututo kang magtiwala sa proseso. Natututo kang magpasensya. Natututo kang mag-focus sa long term. At ito ang tunay na gintong ugali, ang marunong maghintay, marunong magplano, at marunong mag-invest sa kinabukasan. Sa huli, ang mentalidad na bukas na lang ay isang trap na ikaw mismo ang gumagawa. Kapag palaging bukas na lang, darating ang panahon na wala ka ng oras. Ang solusyon ay simulan ngayon,
kahit maliit. Ang 500 piso na ininvest mo ngayon ay mas mahalaga kaysa sa 5,000 piso na balak mong i-invest bukas. Dahil sa investing, ang oras ang tunay na yaman. Ito ang tunay na gintong ugali, ang marunong kumilos ngayon, hindi bukas. Ang marunong mag-ipon kahit maliit, dahil alam na ang maliit na hakbang ay nagiging malaking resulta. At ang marunong maghanda sa emergency bago sumabak sa risk. Dahil sa dulo, hindi ang laki ng sahod ang magbibigay ng financial freedom, kundi ang disiplina at ang tamang paggamit ng oras. Mahalagang paalala sa inyo mga ka-daily. Ang pera ay isa sa pinakamahalagang kasangkapan sa ating buhay. Pero tandaan na ito ay kasangkapan lamang, hindi sukatan ng ating pagkatao. Maraming Pilipino ang nahuhulog sa bitag ng lifestyle creep, utang for show, at procrastination sa investing dahil sa maling mindset. Ang tunay na kalayaan sa pera ay hindi nakukuha sa dami ng gamit o sa laki ng sahod, kundi sa tamang disiplina at tamang sistema. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili laban sa tukso ng deserve ko to mentality, mas maiintindihan mo na ang reward ay hindi dapat automatic. Kapag natutunan mong umiwas sa utang na walang balik, mas mararamdaman mo ang ginhawa ng sahod na hindi nakatali sa interes. At kapag natutunan mong simulan agad ang pag-iipon at pag-invest, kahit maliit, mas makikita mo ang kapangyarihan ng oras at compound interest. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon, kahit simpleng pagtabi ng 500 piso kada buwan, ay may malaking epekto sa kinabukasan. Ang emergency fund na 3 buwan ng gastos ay maaaring maging kalasag laban sa biglaang problema. Ang simpleng delay ng 48 hours bago bumili ay maaaring magligtas sa iyo mula sa libo-libong pisong gastos. At ang disiplina sa cash-only basis ay magtuturo sa iyo ng tunay na halaga ng pera. Huwag mong hayaang ang 3 habits na ito ang sumira sa buhay mo. Ang pera ay dapat magbigay ng freedom, hindi stress. Ang sahod ay dapat magdala ng security, hindi utang. At ang oras ay dapat gamitin sa pagpapalago, hindi sa paghihintay. Kung sisimulan mo ngayon, mas maaga mong mararanasan ang tunay na financial freedom. Ito ang gintong ugali. Ang marunong magpasensya, marunong magplano, at marunong kumilos ngayon, hindi bukas. Disclaimer lang po. Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para lamang sa edukasyon at inspirasyon. Hindi ito dapat ituring bilang professional financial advice. Bago gumawa ng anumang desisyon sa pera, savings, o investments, mas mabuting kumonsulta sa isang lisensyadong financial advisor o eksperto para sa tamang gabay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.